araw na magbabalot-balot na tayo, no? Dahil meron na lang tayong total like 23 days para makapag-stay dito sa Canada, no? So, it's a sad day dahil kailangan natin tanggalin yung mga gamit at magsimulang magbalot-balot. Yung mga gamit natin ngayon, mga kuya. Sinimulan ko na siya, hindi ko lang na-record kanina, pero nakakalungkot kasi kapag ganitong mga tagpo, no? Yung magbabalot-balot ka na ng mga gamit dahil uuwi ka na ng Pilipinas, hindi ka na na-renew. Pero ganun talaga. Sabi nga ang buhay ano lang yan sugal-sugal lang yan Kung marunong daw tayo tumanggap ng panalo, dapat marunong din tayo tumanggap ng pagkatalo. So, yun, di tayo na-renew, kaya anong gagawin natin? Kundi magpatuloy, no? So, tara, samahan niyo ako magbalot-balot ng mga gamit pauwi ng Pilipinas. Ito nga pala yung malito na dadalhin natin. Ito, tsaka itong isa. Ito, nalagyan ko na ng mga damit. Hindi ko lang na-record. Nakalimutan ko Tapos, meron pa tayong isa doon, malaki. Meron pa tayong isang malaki. Ito siya. Ayan. So, pupunuin natin yan. Tapos, itong box na tong isa. Pupunuin din natin yan. Tapos, babalutin na rin natin ng transparent tape. Tapos, papatungan natin ng tawag doon, duct tape. Tapos, ulit, transparent tape ulit. So, nakakalungkot pala kapag mga ganitong tagpo, mga koys. First time kong napunta sa ganitong sitwasyon Dahil pag first timer ka, 2 taon ko na nirahan dito. Sa bahay na to. Sa kwarto na to. Dito tayo namuhay sa Canada ng 2 taon. Kaya nakakalungkot. Dahil kailangan natin magbalot-balot. Ito, may jersey pa tayo. Binigay ni Scotty, Itong gitara pala natin dito. Meron din pala tayong gitara dito, mga guys. Yung gitara natin, siguro hindi kasi sa papamigay ko na lang siguro to sa mga nagigitara dito. Baka may mga bata dyan na mahilig din maggitara. Ibigay ko na lang sa kanila to. Sa labas ko popost ko yan sa Facebook kung gusto nila ng gitara. Okay,
Ate, ang bigat. Napakabigat. Pero na 2 taon ba naman tayong nag-ipon-ipon ng mga gamit eh. So, ang bigat. Simbigat din yan ng mga pangarap natin nung nagsisimula pa lang tayo, guys. Nakakalungkot sa tuwing, bawat balot mo ng box. Napapaisip ka, no? Ano kaya kung tayo? Kung may extend pa tayo, no? Ano kaya kung mas ginalingan pa natin? Ano kaya kung mag-tourist visa tayo? Yung mga ganun tanong. Kada balot ko ng napapatanong ako. Kasi alam mo yun, yung takot sa Pilipinas. Hindi naman ako takot umuwi. Kumbaga yung pangamba na, alam mo yun, anong gagawin ko sa Pilipinas? Yung mga normal na tanong. Kasi 2 taon ako nawala. Ano yung gagawin ko ulit? Paano ako magsisimula? Diba? Dahil hindi madali ang buhay sa atin eh. Although, masarap lagi umuwi, makita yung pamilya. Pero, yung nga, parang opportunity wise nga, nandito na tayo sa Canada eh. Dating natin to eh. Desperado tayong nangarap makapunta dito eh. Kasi nga, although hindi ko naman ina-expect na makakapunta ako sa Canada, pero dahil binigyan tayo ng pagkakataon na na makapunta dito. Siyempre, andun na. Parang sige na, laban na. Dati may paano ka pa eh, yung mga homesick. Yung pero ngayon, parang ayoko na umuwi eh. Yung tinatawag na mixed emotion. So, natural yung mga ganung bagay. Tapos yung kasama ko, ito, nagbalot-balot na rin siya. Nagbabalot-balot na rin siya. Ito yung mga painting na binigay natin dyan sa amin. Kaya, nakakalungkot, pero kailangan natin sumunod sa rules eh. O kinausap naman natin yung manager, sabi niya, wala silang magagawa dahil understandable naman na seasonal lang sa trabaho namin. Kumbaga, nabigyan kami ng pagkakataong magtrabaho ng 2 years. Kumbaga, kumbaga sulit na daw yung ganun eh. Kasi kami lang daw yung nabigyan ng ganung pagkakataon na 2 years straight kami nagtrabaho doon. Kasi mostly seasonal lang talaga sila. Pero, salamat pa rin. Ito ay pinakamagandang decision na ginawa ko sa buhay, yung pagpunta ko dito sa Canada. Dahil kung hindi ako nakapunta sa Canada, hindi ko ma-imagine kung ano ako sa Pilipinas ngayon. Siguro, tambay pa rin. Hindi naman tambay, ginagawa pa lang tayo, pero may ginagawa pa rin tayo, pero iba pa rin kapag nandito ka sa Canada. Kumbaga, tayo mahilig tayo magtrabaho eh. Kumbaga, ayaw natin tayo nababakante kada araw eh. Kaya itong Canada talagang perfect talaga dapat sa akin to eh. Dahil, kahit gabihin tayo, magahin tayo. Although napapagod tayo, pero gusto ko talaga lagi may ginagawa. Pero yun nga. At dahil naman, may pa rin tayo talaga. May kontrata pa rin tayo sinusunod. Alam naman natin yun bago tayo lumapag dito na temporary ka lang, hanggang 2 years ka lang. Kumbaga, alam mo yun, yung mga tanong mo dati na pagdating mo dito yung, kakayanin ko ba? Baka hindi lang ako makasabay dito sa Canada. Pero tignan mo ngayon, baka nasurpass na natin yung mga stage na yun eh. Ngayon, ayaw na natin umalis eh. Dahil napakaganda ng Canada. Kung tutusin lang mga kuya, mga viewers na nanonood natin dito, no? At saka sa mga nagbabalak mag-Canada. Napakaganda ng Canada. Kung kailangan nyo lang talaga siyang sipagan. Kaya, nakakalungkot. Paulit-ulit kong binabanggit yung nakakalungkot. Pero ganun talaga yung nararamdaman ko ngayon eh. Malungkot eh. Tapos ito na nga yung box ko dito. Ilalabas ko lang siya. 2 yan. So, ang bigat eh. Wait lang guys mamaya ko na lang siya i-record dahil grabe, napakabigat ng box na yan.
Itong isa, mamaya ako na siya gagalawin. Magpapatulong ako. Ang bigat. Tapos meron pa tayong pupunuin pa natin yung isang box na yan. Dahil ipapaano natin siya. Ipapakargo natin siya, no? Sabi nila 4 to 3 months daw yung darating sa Pilipinas eh. Kasi nilagay namin dyan yung mga hindi naman masyadong importante pag uwi ng Pinas. So, kayo ba mga guys, dumaan din ba kayo sa ganitong sitwasyon? Yung hindi na kayo marirenew? Kahit anong gawin nyo, kinausap nyo na yung manager kung baka may magawa pa, Pero sabi nila, gustuin man nila, pero mahirap ngayon eh. Kahit yung manager na sinabihan ako ng manager, Joe, pasensya ka na. Dahil bukod sa business nga yun, walang emosyon ng business eh. Baga business is business talaga yan kapag hindi ka fit sa nila. Kumbaga matatamaan yung budget nila kapag matrabaho. Kumbaga wala kang magagawa. Kumbaga pasalamat na lang dahil nabigyan tayo ng pagkakataon kahit papaano mamuhay sa Canada ng 2 taon, makapag-ipon. Yan. Kahit talo nga, iba. Pero proud na proud pa rin tayo sa sarili natin, Proud na proud ako sa sarili ko, Kasi, tayo eh. Napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko eh. Kaya namin eh. Kumbaga yung, yung kasabihan nga na, kahit anong maging resulta, panalo pa rin yung sumubok ka eh, Igat mga koys, pasensya na kung medyo lagi ko nasasabi yung malungkot. Ang hirap sa ganitong sitwasyon. Salamat Canada, pero nakakalungkot at the same time. Dahil, namuhay ka dito eh. Pinakita mo sa amin yung yung pantay na paglaban eh. Yung trabaho ka, yung uwi ka, trabaho ka ulit, kinabukasan. Minsan yung parang mo sa amin ba yung pinakita mo sa amin yung kung pagsisipag may lagi may pupuntahan. So, ito na lang, lilinisin ko na lang mamaya to. Yung maleta ko, okay na yan. Ito na lang isang box, tapos yan, madali na yung mga jersey na yan. Bola ko nandyan. Yan, madali na linisin yan mga koys. Siguro yun lang muna sa ngayon mga koys, ko na lang. Gawan ko na lang doon ng part 2, hindi ko mabuhat yung isa eh. Ang bigat eh. O baga gagawan ko na lang siya ng part 2. Baga gagawa na lang ako ng part 2 nitong video. Dahil, gusto ko rin i-vlog yung pagliligpit ng ka-roommate ko. So, yun mga koys. See you on the next video. See you on the next video mga koys. Maraming salamat sa panonood. At naway manatili lang kayo sa pagsubaybay. Dahil 20 na lang kami dito in total. Parang 23 days, 24 days. So, tara, gawa tayo ng alaala. So, see you on the next vlog mga koys. Ingat kayo palagi. Thank you.